Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Sana dadami ang mga taong ganito, mga Pilipinong ganito katulad ni Professor J. Batong Bakal, kung saan binaliktad ni J. Batong Bakal ang itong kwento ng China tungkol sa Batanes, na ang Batanes daw ay dating teritoryo ng China na sinasakop ng Taiwan. Kaya ito'y nakakabahala talaga na pahayag ng China dahil ang Batanes Island ay napakalapit talaga sa Pilipinas. Hindi lang malapit, talagang parte ng Pilipinas yan. Pagmulat pa lang ng ating mga mata ay parte na ng mapa ng Pilipinas ang Batanes Island, at diyan na nakatira yung mga natibong Ibatan tribe na mga Pilipino. At meron tayong nabalitang pahayag ng China. Kahapon yata yung nabalita na si Xi Jinping ay nagsalita mismo, at hindi si Xi Jinping sumang-ayon sa mga pahayag ng Amerika, ng Japan, ng Pilipinas na ang WPS at Batanes ay sa atin, dahil sila'y naninindigan na yung 9 dash line ay totoo, at yan daw ay sa kanila talaga at dapat lang bawiin nila. Kaya ito ang dapat paghandaan ng ating gobyerno, dahil sa napakalakas ng pag-claim ng China nitong ating mga parte ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya para sa karagdagang balita, meron tayong video na hiram sa The Billionario Channel na bigyan natin ng reaksyon. Narito ang video. Pinaliktad ni maritime law expert J. Batong Bakal ang mga pinagsasabi ng mga Chinese scholar na bahagi ng Taiwan ang Batanes. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Ang mga Ivatan ng Batanes ang sumakop sa Taiwan noong unang panahon. Yan ang giit ni maritime law expert J. Batong Bakal sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel. Binara ni Batong Bakal ang pahayag ng mga Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes. Ang Taiwan naman ay tinuturing ng China na probinsya nito. It was the Ivatan who colonized the southern part of Taiwan. And I suspect that the genetic linkages will also show that the migration paths of the ancient peoples came from the south, no, meaning from the northern Philippines, through the Ivatans, through the Batanes, and onward to the southern portion of Taiwan. Itinutulak ni Senador Raffy Tulfo ang pagpasa ng panukalang batas na isasama sa school curriculum ang West Philippine Sea. Ayan, so yan yung maganda. Dapat automatic na yan. Hindi na yan gagawing panukala pa. Automatic na yan. Kasi yan ay maka-Pilipino na dapat lang gawing isang subject sa eskwelahan. Maganda nito ay sa elementary ay dapat mayroon ng subject na ganyan eh, WPS. O baka idagdag yan sa History of the Philippines, na dapat ang first chapter ng ituturo sa kabataan ay itong about WPS. At tanggalin yung ibang mga subject ngayon na walang kakwenta-kwenta na dinagdag sa curriculum ng mga estudyante para lamang lumaki ang tuition. Kaya itong WPS, History ng Pilipinas, dapat yan yung content, ang WPS at ang pananakop ng China, para ang ating mga kabataan ay mamumulat sa katotohanan, at pagdating sa future, kung saan patuloy pa rin ito na ipinaglalaban ng China ang kanilang claim sa 9 dash line WPS Batanes, ay meron pa rin tayong mga bagong sibol na kabataan na alam nilang ipaglalaban talaga ito, dahil nandiyan sa ating curriculum. Ang China ay ganun ang ginawa eh. Ang South China Sea ay mayroong subject na History of the South China Sea, at tinuturo nila doon na itong South China Sea ng Pilipinas na WPS ay sa kanila ito. Yan ang kinamulatan ng mga bata sa China. Kaya pagdating ng kahit isang siglo, paglipas ng isang siglo, ay ganun pa rin ang stand ng mga Chinese na sa kanila ito. Dahil kasama sa curriculum eh. Kaya dapat ang DepEd, matik na yan, na isasama yan sa, hindi na dapat gawan pa ng batas, sama na yan, automatic na yan, isasama sa curriculum ng
elementary, high school hanggang college, mga kababayan. Alright, balik tayo sa The Bilyonaryo Channel. Suportado ito ni Batong Bakal, pero para sa kanya, dapat pa itong palawigin. I would also go further because the West Philippine Sea is not our only sea region after all. We are a maritime and archipelagic nation. I would actually expand it to even more to cover all the other important sea areas of the country, no? Such as the Philippine Sea on the Pacific, the Sulu-Celebes Seas, even the Luzon Straits and our archipelagic waters. Umaasa si Batong Bakal na ma-pressure ang China sa pakikipagsanib ng ibang bansa sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel. Okay, so ito yung nakababahala mga kababayan, mga ka-Golden Boy, dahil hindi lang pala Batanes ang kiniklaim ngayon ng China ayon sa kanilang mga history scholars, mga scholars nila sa history, na ang Palawan daw ay sa kanila daw talaga yan. Kaya pala nung mga nakarang isang taon, di ba, ay inikot-ikutan ang Palawan ng Chinese warships. Di ba, mayroong nangyaring ganun na umiikot-ikot doon ang Chinese warships. Dahil minarkahan nila, ang video na yon ay nakarecord na yun doon sa mga archives ng China na iniikot-ikutan nila ang Palawan dahil sa kanila yan. At ganoon din sa Batanes at Binham Rice. Sa ngayon ay ito yung bagong lugar na iniikot-ikutan nila. Pati Binham Rice ay kiniklaim na nila. Hindi pa sinabi, pero alam ko na kiniklaim na nila ang Binham Rice dahil palagi silang nandyan. Kaya ang Pilipinas ay parang parang tao na unti-unting tinanggal ng China ang kamay, mga daliri, paa, mga tainga, mga ilong, buhok. Parang ganun hanggang sa ang matira ay ang torso na lang o ang katawan na lang, tanggal na yung ulo ng Pilipino, tanggal na yung mga kamay. Yan yung mga isla-isla na kiniklaim nila. Parang tinatanggal nila yung mga parte-parte ng Pilipinas na maliliit Kasi pagkatapos ng ilang siglo ay kapag na sila diyan, nakapwesto na sa ating mga isla, ay atakihin na nila ang mainland. Mga kababayan, sobrang demonyo itong mga inchik sa tingin ko. Sa ngayon ay hindi lang yung mga singkit, ay mukhang demonyo ang mga yan. Alright, so magpapaalam na, maraming salamat, pag-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel na Patpad ay huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong na yan. Sa aking avid followers, maraming salamat din at hanggang sa muli, ingat ang lahat.